Greetings po muli sa inyo mga kapatid. Welcome po muli sa ating programa, Jesus is Coming Very Soon. Noong nakaraan ay diniscuss ko po sa inyo tungkol sa hidwaan sa pamamagitan ng Israel at ng Iran. Kaya sa ngayon ay gusto ko pong i-discuss ng maigi sa inyo at i-explain ng maigi kung bakit ganito ito ang ginagawa ng Iran sa Israel, sapagkat alam nyo, ang government ng Israel mismo ay hindi nila maintindihan kung bakit kinigera ng Iran sila na wala silang alam na kadahilanan na ginagawa ng Iran ito sa kanila. At sa higit pa ay ginagamit nila ang mga rebuilding organization kagaya ng Hezbollah, ng Hamas at ng Houthis upang dagdag na magpapahirap sa nasyon ng Israel. At worse pa ay maski mayroon itong United Nations na sinasabi nila na sana ay magiging peacemaker sa mundong ito ay parang sila din ay kumukontra sa ginagawa ng Israel sa paghihiganti sa kanilang kaaway. At sinabi ko sa inyo nung last na vlog natin na noong pang Old Testament ay sadyang plinano o ginusto ng Iran na i-destroy o i-annihilate yung mga Jewish nation noong sila ay naging isang imperyo, sapagkat noon ang pangalan ng Iran noon ay Persia. At noong nag-exist itong sabi nilang Medo-Persian Empire, ay sa panahon na yon ay mayroon mga taga-Persia or ngayon ay Iran na gustong i-annihilate yung mga Hudyo sa imperyo sa panahon na yon. At ayon ay mababasa natin sa libro ni Esther ang history ng Hudyo noong sila ay na captivate sa imperyo ng Medo-Persia na ngayon ay Iran. Kaya't mayroong malalim na dahilan na kung bakit ginagamit ng Diablo ang Iran upang sirain ang nasyon ng Israel, sapagkat basing on the Word of God ay ang talagang may gusto na sirain ang Israel ay walang iba kundi manggagaling sa Diablo o kay Satanas. Kaya't ginagamit lang ng Diablo ang government ng Iran upang sila sana ang magsira ng nasyon ng Israel. Kaya't mayroon kung baga ay yung mayroong saying na o mayroong kasabihan na history repeats itself. So kung ganon ang ginawa ng Iran noon sa Old Testament time ay
sa panahon na ito ay parang ulitin muli nila na gawin ito sa nasyon ng Israel. Kaya ang gusto kong i-point out sa inyo ay sabi ko nga sa inyo, ang Diablo o si Satanas ang may gusto kung bakit nangyayari sa mga Israelitas ang ganitong pangyayari. At sabi ko nga sa inyo ay kung babasahin natin ang Revelation chapter 12 at chapter 13 ay maintindihan natin doon ang plano ng Diablo na kung interpret natin ang maigi itong chapters ng dalawang chapters ng Revelation ay sabi dito na itong dragon ay hawak niya itong 7 heads and 10 horns. At sa chapter 13 din ay sinasabi na mayroong lilitaw na beast from the out of the sea. Sabi ng English, a beast will come out of the sea. At itong beast na ito ay hawak din niya itong 7 heads and 10 horns. Kaya ang interpretasyon nito ay si Satanas ang nagplano ng existence nitong 7 heads and 10 horns, o siya ang pasimula. He is the initiator of this existence of these 7 heads and 10 horns. At dito sa chapter 13 ay maintindihan natin dito na itong beast na sinisimbolo si Antikristo ay ito ang gamitin ni Satanas upang siya ang mag-rule sa 7 heads and 10 horns na ito. Kaya gusto kong ipaintindi sa inyo na itong ginagawa ng Iran sa Israel ay parang preliminary infliction lang ng Diablo sa nasyon ng Israel, pero ang final infliction na gamitin ni Satanas kontra sa nasyon ng Israel ay itong sinasabi dito o minimension dito na itong 7 heads and 10 horns. At sinabi ko nga sa inyo na itong 7 heads and 10 horns basing from the original source from Daniel chapter 7 verse 24 and 25 ay sabi doon na itong last empire na ito ay mayroong mabubuong 10 kaharian or 10 powerful kings. O sa ibang salita ay ibig sabihin 10 very powerful rulers from this then Roman Empire. So, sinasabing na nga natin na itong then Roman Empire ay marirevive sa itong mga last na kapanahunan. At it is very well expected that these 10 powerful nations or these 10 powerful rulers will come out of this of this organization of the so-called
European Union, because the Roman Empire before was composed mostly of European countries. So uh, even at this present time, yung mga most powerful countries in Europe were then a part of the Roman Empire before. So in my last vlogs, I have been mentioning you about France, about Germany, and some other countries in Europe who were then part of the so-called Roman Empire. So the interpretation of these 7 heads and 10 horns that we read in Revelation chapter 12 and Revelation chapter 13 is this old Roman Empire that will be uh, revived in these last days. So, ang dahilan kung bakit gusto ni Satanas na i-hinder o uh, i-prevent yung o ibig kong sabihin, kung bakit gusto ni Satanas na i-destroy ang nasyon ng Israel at if possible ay maanhilit sana ang Israel sapagkat ang gusto ni Satanas ay ma-prevent or hindi matuloy yung plano ng Diyos na ang ating Panginoong Jesus ay babalik dito sa mundo upang mag-rule ng period of 1,000 years sapagkat yun ang nakaprophesy sa salita ng Diyos at maintindihan natin ito na plano ng Diyos as we read the whole book of Revelation, especially the later part of the book of Revelation. So ito ang gusto ni Satanas na i-hinder o i-prevent para kung masira ang nasyon ng Israel ay may posibilidad na hindi matuloy yung pag-rule ng ating Panginoong Jesus dito sa mundo sa period ng 1,000 years na pag-rule niya. So, yon ang talagang dahilan kung bakit si Satanas ay ginagamit itong mga ungodly nations upang i-destroy ang nasyon ng Israel. At ang last na gamitin ni Satanas upang i-inflict o if possible annihilate this nation of Israel ay walang iba kundi itong sinasabi nating revived Roman Empire na ito ang gagamitin sigon sa Revelation chapter 13 ay ito ang gagamitin pagrurulan the Antichrist which is the beast will lead these 7 heads and 10 horns, this revived Roman Empire to inflict tribulation to the nation of Israel and at the same time to prevent that coming of the Lord Jesus Christ here on earth to rule for 1,000 years. So, yun talaga ang dahilan kung bakit ginagamit ng Diablo sa ngayon itong Iran upang i-destroy itong nasyon ng Israel. At maski man may ibang reason kung bakit gusto nilang mawala itong Israel ay kagaya nitong mga Palestinian people na itong mga Palestinian people ay
gusto sana ng United Nations na kung pwede na lang sana ay i-divide nila ang nasyon ng Israel para itong half ng Israel ay mapunta sa Jewish people at itong half ay mapunta sa Palestinian people. Pero ang problema ay ayaw ng Palestinian na ganyan ang mangyari. Ang talagang gusto nila ay ma-annihilate itong state ng Israel para sila na ang kumupkup sa teritoryo ng Israel. Yun ang gusto nila. Kaya't ayaw nila, hindi nila ayaw yung negotiation na ito na i-divide nilang na lang ang teritoryo ng Israel upang ang half part ay para sa Jewish people at ang half part ay para sa Palestinian people. Ayaw nila itong itong dealings na mangyari. They don't want this kind of settlement. So, analyzing deeply in basing to the Word of God ay gaya nga ng sinabi ko sa kanyo na ang biblical view tungkol sa kung bakit ganito ang nangyayari sa nasyon ng Israel ay ito ang biblical view na si Satanas ay gusto niyang i-prevent yung pagpunta ng Panginoong Jesus dito sa mundo upang maghari ng 1,000 years. Pero hindi maaring magwagi si Satanas at ang kanyang followers at itong gamitin niyang Antikristo sapagkat ang pag-rule ng Panginoon ay kailangan mangyari at mangyayari sapagkat ang pag-rule ng Panginoon dito sa mundo ng unos ng 1,000 years ay kailangan ma-fulfill sapagkat ito ang promise ng Diyos sa descendants or the forefather ng mga Israelitas na si Abraham na kailangan dumating itong panahon na ang nasyon ng Israel ay hindi na silang ang magiging buntot, kundi kailangan sila ang magiging head of all nations. So ito talaga ang mangyayari sa sinasabi nating in the last days. The rule of the Lord Jesus Christ for a period of 1,000 years. At mababasa niyo ito, maintindihan niyo itong pag-rule ng ating Panginoong Jesus if you read the later parts of Revelation, especially from chapter 19 to chapter 22, ay mamimension din doon ang pag-rule ng ating Panginoong Jesus sa 1,000 years sa rule. Kaya sabi ko nga sa inyo na binanggit ko sa inyo noon na ang dahilan kung bakit nung pumunta dito ang Panginoong Jesus ay pinili niya ang 12 apostles ay may dahilan kung bakit 12 apostles ang pinili niya. Sapagkat sa totoo lang ay ang ating Panginoong Jesus ay may mga ibang maraming disciples noon, pero itong 12 disciples ay unique followers ng ating Panginoon sapagkat may purpose kung bakit ang Panginoong Jesus ay pinili itong 12 disciples. At ang purpose ay sabi ng Panginoong Jesus doon sa Matthew chapter 19 na sabi niya sa mga disciples, kung ang anak ng tao ay kung sa regeneration ay mag-rule ang anak ng tao, tinutukoy niya ang kanyang sarili, sabi niya, kayo din ay uupo sa 12 thrones judging the 12 tribes of Israel. So ito talaga ang very purpose
kung bakit pinili ng Panginoong Hesus ang kanyang 12 apostles. At itong pagro-roll ng ating Panginoong Hesus ay mangyayari at mangyayari. At kung mga kapatid, kung ituloy nating intindihin ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay ganito: kung matapos yung pag-roll ng Panginoong Hesus sa unos ng 1,000 years, ay mayroon yung sinasabi ni Apostle Pedro na renovation of the heavens and the earth. The earth will be burned up, and the heavens and all its elements will be burned up. So, yon ang record ni Apostle Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 14. But it says there, yung mga Christian people ay sabi doon sa English, nevertheless, we or those who believe on the Lord Jesus Christ will look for a new heavens and a new earth wherein dwelleth righteousness. So yun ang plano ng Panginoong Diyos sa kapanahunan. So mga kapatid, kailangan maintindihan natin ang plano ng Diyos sa, sabi natin, in the ages, the plan of God in the ages. At kailangan tayong mga tao ay maintindihan natin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang good news or gospel ng ating Panginoong Hesus ay naipipreach na ngayon sa lahat ng mga tao dito sa mundo upang walang dahilan ang mga tao na hindi nila malaman ang kagustuhan ng Diyos. Kaya't ang Ebanghelyo, ang gospel ng ating Panginoong Hesus ay naipipreach sa lahat ng mga tao. Para tayong mga tao ay magsisi sa ating kasalanan at upang tayo ay tumingin tayo sa ating Creator o yung gumawa sa atin upang tayo ay i-acknowledge yung glory at yung power ng Diyos, upang ang human being will have to acknowledge the glory and the power of God Almighty, na kailangan ang tao ay i-acknowledge niya itong kwan. Kaya mga kapatid, kailangan lahat ng tao ay magsisi at lahat ng tao sana ay mag-respond sa calling ng gospel ng ating Panginoong Hesus, sapagkat sabi doon sa salita ng Diyos na gusto ng Diyos na wala mang sinumang tao na mawala, not willing that any should perish, but that all should come to repentance unto salvation. So, yung ang kagustuhan ng Diyos sa buhay ng mga tao. So, sa inyong mga kapatid na perchance ay you will come across this vlog, ay sana kung hindi pa nyo na-realize ang Panginoong Hesus sa inyong buhay, ay ito na ang panahon upang tayong lahat ay i-realize natin ang ating Panginoong Hesus at tanggapin natin siya bilang tagapagligtas sa ating buhay, sapagkat iyon ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, mga kapatid, salamat po at sana ay pagpatuloy niyong manood sa ating pinablog weekly. Salamat din doon sa mga kaibigan, mga Christian brothers and sisters na sumusuporta at nag-i-include na ipag-prepare itong maliit na programa ko
At thank you sa inyong mga friends. Thank you very much sa inyo. At thank you for your support. So, bye for now mga kapatid. I am praying for each one of you. May God bless all of us. Thank you so much.